pag-usapan natin 'to 'no, asylum petition ni Harry Roque. Hindi pa natin alam kung ano yung stage 'no, kung ano yung resulta definitely. Pero ano kaya yung puwedeng maging epekto dito nitong, kasong kriminal na isinampalaban sa kanya? Sundan natin part 2 nung sinabi ko noon na, unang prinsipyo, hindi naman ito korte. Ito ay isang, administrative, body na magde-decide. Meron silang quasi-judicial powers at inquisitorial ang kanilang, metodo ng, pagsaliksik. In other words, hindi ito magde-depend sa sinampang, information or, data, ng either sides, whether si, Attorney Harry Roque ang magsampa ng information about his defense or yung information na isasampa ng minister, for example, or ministry or department na potentially mag-argue against this asylum claim, for example. He needs to prove kasi talaga na nami-meet niya yung convention grounds to become an asylum. In other words, kailangan merong tinatawag na anong tawag dito? May tinatawag na well-founded fear of persecution nga at kailangan pasok doon sa mga kategorya na doon sa Convention ng Geneva. Pero kung ganito yung ginagawa niya na nasa Netherlands na nga siya, tapos sampahan siya ng criminal case, additional information ito. At tatandaan natin, itong body na to, yung immigration na naturalization na services ng Netherlands nga, pwede nilang kunin sila mismo on their own movement. Yung favorite nating term, mga lawyers, di ba? Yung motu proprio. Sa kanilang galaw mismo, na pwede nilang kunin o i-request yung information. Although narinig na natin ng Marcos government, sinabi nila na magbibigay nga sila ng information through the embassy, ang kanilang opinion kung ano ba talaga ang nangyayari. So ito yung tinatawag natin from immigration and refugee law practice na extrinsic evidence na papasok sa pag-assess ng isang asylum claim. Meron namang karapatan si Attorney Roque na mag-respond para i-impeach yung evidence na isasampa at may karapatan siyang sagutin ito. Pero yun nga, magiging basehan nito is yung credibility niya, 'di ba? And discuss din natin to last time, yung kanyang testimony, credible ba based out of dun sa mga prior statements and actuations niya in the past. Yung patuloy na pagkuda niya sa social media, no? Kasi I think isa sa mga binabanggit niya, itong pagsampa ng kasong kriminal laban sa kanya, ito yung dahilan kaya dapat bigyan na siya ng asylum. Dahil ang claim, persecute nga siya. So, from the perspective, let's say, ng gobyerno ng the Netherlands, paano ba titingnan yun? Well, they can look at it two ways. Number one, yes, they can look at it prima facie kung medyo, let's say, tamad yung government ng Netherlands, although I doubt that very much, nakukunin nila on its face yung sinasabi ni Attorney Roque. Lalo't lato na magbibigay nga ng opinion ang government of the Philippines na kung ano ba talaga ang nangyayari. At syempre, on its own ability to do its own research, inquisitorial nga, ang decision maker, titignan nila ang situation or ang konteksto na pinanggagalingan ni Attorney Roque. Ano ba yung mga dati niya nang sinabi? Ano ba yung mga dati niyang actuation, yung mga dati niyang ginawa? At titignan kung credible source pa siya ng information. So ito nga yung sinasabi ko kanina na yung mga testimonya niya, nagko-contradict ba dun sa mga actions niya in the past? Tapos pangalawa dito, yung mga sinasabi niya ngayon na consistent ba ito sa mga pangyayari noon at sa mga dun sa kiniklaim nga niya na pinapersecute siya. Kasi gaya nga nung sinabi natin last time, 'di ba? Sino ba yung nakita natin na pinapersecute dito, yung mga political enemies? Ngayon, babalik-tarin niya yung narrative. Medyo nakapagtataka nga naman talaga. So talagang siya mismo yung sumisira sa credibility niya. So, ang bottom line ko dito, Christian, honestly, if I were to give him advice, parang he is his mouth is his own worst enemy at this time, to be honest. Okay. Kasi minsan inisip ko, pwedeng meron kang fear, pwedeng well-founded yung fear na yun. Pero from your own perspective, kasi pag winay yun doon sa talagang sinasabi mo, ikinatatakot mo, lalabas yung totoo, hindi ba? Kung ikaw ba talaga pinapersecute. Yeah. Pwede rin naman kasi talagang hindi neutral talaga yung estado na nagpo-prosecute sa'yo. Talagang baka may political animus naman talaga sa kanya. Hindi naman natin sinasabing mali din yung sinasabi niya, pero yung credibility niya.
Kasi merong prinsipyo na naka-entrench na sa jurisprudence ng refugee law and between jurisdictions yan, kasama na ang mga Western democracies, gaya nga ng Netherlands, na hindi nila gagamitin ang refugee and asylum system para maging refuge at sila mismo yung sumilong dun sa mga perpetrators ng Ng crimes krimen. against humanity, ng mga krimen. Yun nga. So, medyo malayo yung jump, di ba? Mm. Pag ganyan ba sisilipin din mismo ng Dutch government yung mismong complaint o kaso laban sa kanya? Yeah, they have the ability to do that. Last time na napag-usapan natin, 'di ba? Meron silang embahada dito. They can send someone, pwede silang magpadala ng messenger para kumuha ng kopya sa korte. Pwede rin na ang government of the Philippines, which is nagpahiwatig na nga ang Malacanang, magbibigay sila ng opinion. And hindi ako magtataka kung kasama dun sa opinion na ito yung kopya ng mga originating documents sa huwes nga sa fiscal dito sa Pilipinas. Kung based na sa appreciation mo, Lu, nung itong petition ni Harry Roque, sa kanyang mga sinabi in the past, patuloy na sinasabi at ginagawa ngayon, and many of them are streamed on social media, sa tingin mo, ma-approve yung kanyang asylum petition or not? Alam mo, tingin ko una kung dediretsuhin ko na lang to hindi. Kasi yun nga, yung credibility niya, medyo ang dami na talagang prior inconsistent statements ni Attorney Roque na recorded naman ng public. Very public naman siya magsalita. Hanapin lang natin yan sa internet, sa Google, sa social media. At tuloy-tuloy pa rin nga, ang sabi mo nga, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang kuda. So, sarili siyang mantika na luluto, unfortunately. So, sabi ko nga kanina, ang pinakamalaki niyang kalaban is yung kanyang sariling bibig. So, na-attack niya yung sarili niyang credibility. So, at this stage siguro, ang pinakamaganda is medyo tumahimik sana tayo. Kung yun yung nasa depensa siguro ako or nasa side ni Attorney Roque, yun yung magiging advice ko kung ako yung abogado niya. Isa pang malaking problema dito is yung, yung sinasabi niya na madami siyang binibigay na evidence at binibigyan daw siya ng ammunition ng government by the fact na nag-file sila ng criminal case in the Philippines. I respectfully disagree. Kasi actually, kung malinis yung kaso na paghahain, talagang pwede naman talagang puntahan niya ng Embassy of the Netherlands and pwede nilang i-request yung information from the Department of Justice here in the Philippines at pwede din naman magbigay ang Government of the Philippines to evaluate extrinsic evidence nga na pinag-usapan na natin before. Ito pala, para doon sa kaalaman ng iba na nagtatanong, ano ba kasi yung makukuha ng isang applicant for asylum kung sakali mag-grant yun? No? So, kunwari, si Harry Roque, nag-grant yung kanyang petition, anong protection na makukuha niya? Benefits, protection, privileges, and rights? Well, first of all, meron siyang right against non-refoulement. Part yun ng convention kapag na-establish nga na kailangan niya ng protection according to the guidelines of set out in the convention nga. Pangalawa dito, according to immigration and refugee and asylum laws in Netherlands, pwede siya mag-apply ng residency which would eventually, potentially lead to citizenship. Also, yung residency na to magbibigay ng rights for him to stay and work and study in the Netherlands indefinitely. Yun nga, ibibigay sa kanya ito. Can he bring his family with him? Yes, actually he can. Normal naman ito. Merong unang isang asylum seeker and eventually may reunification programs naman ng mga Western democracies in general, gaya sa US at gaya din sa Canada. Pero kung sakali mag-grant yung isang asylum petition, meron din mga pagkakataon na pwede siyang ma-revoke? Absolutely. Kung may re-availment nga na tinatawag na-discuss din natin to last time, kung makita na hindi na siya takot sa government of the Philippines na kapag halimbawa nag-renew siya ng passport sa Pilipinas, sinasabi niya, di ba, sige, cancel niyo yung passport ko. Actually, sasabihin ko sa gobyerno, please don't cancel his passport actually. Kasi parang mabibigyan siya lalo ng ammunition dahil kung ito yung sinasabi nga niya na pinoprosecute siya or rather pinapersecute siya, you're kind of like making it true from his perspective. So nagkakaroon siya ng addition. Although I don't think it's actually the thing that will be the deciding factor in his case. Yung cancellation ng passport. Siyempre, titignan niya yung kabuuan no? And yun nga, sabi ko nga, kapag nag-renew siya, halimbawa, pa-expire niya yung passport niya next year, 2 years from now, nag-renew siya, tapos kitang-kita na nag-renew siya, pwedeng gamitin niya na basis ng Netherlands sa sabihin, oh, teka, nag-re-avail ka. So, hindi ka natakot sa gobyerno ng Pilipinas. So, bakit ka humihingi ng protection? Or kung bumalik ka sa Pilipinas, diba?
Exactly, This yun pati evidence. yun.